Club ng People Power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. Yun, nako, eto na ha. Dating political advisor ni PRRD, mas mapapabilis ng People Power. Eto po nung nag-ikot-ikot po tayo sa mga social media vloggers ng mga Tanso, Ensemada, etc., ramdam natin takot na sila dito sa Maysug. Yan ang concern nila eh. Tingnan nyo mabuti. Meron akong tanong sa inyo. Pakisagot nyo. Lagay nyo na lang sa comment section. Doon din sa mga manunood ng replay, lagay nyo sa main comment section yung inyong sagot. Hindi ba kayo nagtataka? After na makansela yung rally, we were expecting magsasalita si Tatay Digong. Pakinggan, tingnan nyo po mabuti. Binabasa ko po ito eh. Napunan nyo ba? Tapos nilive pa natin. After the cancellation, nagkaroon ng press con. And we thought pupunta si Tatay Digong. In-announce po yan ni Ka Eric and even me. I thought pupunta si Tatay Digong. Hindi nagpunta, hindi nagsalita, and until now, hindi pa rin nagsasalita. Hindi nyo po ba napunayan? And despite na pananahimik ni Tatay Digong, kinakabahan na sila dito sa susunod na Senate hearing sa May 7. Ito na po ba ang magsisimula ng People Power? Tandaan po natin na hindi po ako nagtatawag ng People Power. But most probably, nandoon ako para suportahan itong Senate hearing. Okay? I'm not sure kasi napakaaga. Pero baka pumunta po ako. Baka lang. No? Hindi ko dinidiin dito ang administrasyon. Ako po ay nagtatanong at gusto ko malaman ang katotohanan. Kaya ako ay pabor sa hearing. Diba? Tahimik si Tatay Digong. At ang daming alam mo, discussion nila ngayon, ng mga vloggers na lintik na yan, puro maysug. Tingnan nyo napakatahimik ni Tatay Digong. Pero, ang topic nila maysug. Pangalawang topic nila itong May 7. At ito, ang balita ko ay magiging mainit itong May 7 na rally na ito. Hindi mainit dahil summer Kasi po, kanina, yan po ang idiniin ko kay Senator Bato. Posible bang makansela itong May 7 na ito? Kung nadinig nyo po yung mga tanong ko kay Senator Bato, dito po ako nagdiin. Matutuloy ba itong May 7 na to? Kasi alam natin, haharangan ito. Maraming kumi-question nito. At even yung mga vloggers nila, kini-question na itong susunod na rally. Ay susunod na Senate hearing sa May 7. Kaya huwag nyo kakalimutan to. Gusto nyo malaman ang pulso nila? Yung totoong pulso nila, minsan kasi tahimik ang administrasyon eh. Pero nagsasalita, yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga trolls nagsasalita. Yun ang style nila even before the election. The campaign period, ganyan ang style nila. Babanatan si Marcos, di ba? Babanatan si BBM. Tingnan nyo. Gusto mo malaman kung anong puso nila? Tingnan nyo yung mga vloggers. Yung mga madidikit na vloggers sa kanila. Yung tingin nyo nasa, hindi naman bayaran, but yung sa tingin ninyong nandoon sa ibabaw nila. Yan po, most probably, kung ano ang tinatakbo ng kanilang pakiramdam. And ayaw nila itong susunod na hearing. Kaya po ito didiinan natin. Kanina nga po, medyo niyaya na ako dyan sa Senate hearing. Sabi ko, sige, subukan natin. Basta, hindi ko lang kaya maaga masyado. So, abangan po ninyo itong May 7 na ito. Sana po magsama-sama tayo. Kahit po kayo ay malayo ang lugar, tune in lang po kayo. Importante, ulitin ko, hindi ako nagtatawag ng People Power. Bagamat ang People Power po ay legal. Kasi yan po ang pulso ng taong bayan. Yan po ang boses ng taong bayan. Basta gagawin sa mapayapang paraan at doon sa tamang lugar, wala pong problema doon. Bagamat hindi ako nagtatawag ng People Power, pero eto na nga. Binabalita na yung People Power. At eto na ba? Yung May 7? We really don't know. Pero ako, natuwa ako sa sagot ni Senator Bato kanina. I'll be honest sa inyo. Dahil nakansel yung Maysug, medyo ako, nadududa na rin ako kung makakapag-Maysug pa ulit. Ibig sabihin, they are really serious para harangan yung rally na yan. Ako suportado ko ang Maysug. Ang problema, ang lakas ng kalaban natin. May pagkadiktador. Hindi ko alam kung nasa martial law na tayo. Naharangan, isipin mo. Bayad na yung may-ari, naharangan pa yung Maysug. Kaya ako, takot ako dito sa May 7 na ito. Baka mamaya, the last minute, kakansilin nila. Kaya nga kinonta ko, tuloy po ba yan? Sabi sa akin, konta ko, yes, tuloy na tuloy. Hindi pa ako naniwala. Tinanong ko pa si Senator Bato. Nadinig nyo ang sagot niya. Tuloy. Ngayon, pag na-cancel na yan, hindi ko nakasalanan. Tinanong ko sa kanila, nadinig nyo naman. That is beyond my control anymore.
So that is beyond my control. So, pero kung sakali yan ay matuloy, most probably, baka mamaya, nakaasa tayo sa maisog, ito pala. Ito pala ang magsisimula ng people power. Dahil ramdam ko, ito ikutin nyo po, huwag nyo nang panuorin masyado, magkaka-views pa sila. Pero ramdam ko, takot sila dito. Tingnan nyo yung mga matataas na vloggers nila ha. Huwag yung vloggers nila sa gigilid. Huwag yung mga vloggers, Ensimada vloggers, huwag yun. Hindi kilala nung gobyerno yun, hindi kilala ng administrasyon yun. Nakikisaw-saw lang yung mga yun. Yung mga top tier nilang mga vloggers. Mararamdam mo, pulso nila, takot sila dito sa May 7. So, eto na, mas madali daw ang people power ngayon kaysa nung panahon ng tatay niya. Oy, teka muna. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso. Alam mo kasi pinagkakaiba before tsaka ngayon, hindi lang pasensyoso, sir. Ang pagkakaiba before, you control the media, you control the whole country. You control the media, you control the Philippines. Now, tingnan nyo, may media blackout. Pero yung sigaw ng taong bayan, lumulusot pa rin sa mga vloggers. Yung balita lumulusot pa rin sa mga vloggers. Kaya ito po hiling ko na lang sa inyo. Unawain nyo na lang kung medyo minsan maiinitin ang ulo ng mga vloggers, ng mga DDS. Pero magsama-sama tayo. Minsan kahit magkakaiba tayo, suportahan nyo na lang lahat. Ito ang sigaw ko sa inyo, suportahan nyo na lang lahat. Kasi kakaunti na yan . Marami, yes, pero alam nyo, hinaharangan po yan. So, tulungan na lang nyo yung mga vloggers kasi yan ang reason kaya hindi nila makontrol. And of course, ang SMNI. At tingin ko, ang talagang mainstream media, alam mo hindi ko po binobola dito, pasensya na po. Ayaw ko siyang ipasok pero maipasok ko lang. Hindi ko po binobola dito si Pastor Kibuloy. Pero bilib ako, kasi ang SMNI dire-diretso. I thought pepreno Yun talaga ang tingin ko nung kinasuhan si Pastor Kibuloy, naku palatay. Nung tinatanggalan na ng prangkisa SMNI, naku patay, mukhang pepreno. Hindi. Mas lalong bumaus. Kaya lalo ako sumaludo dito kay Pastor Kibuloy. Hindi iniwan si Tatay Digong at matapang pa. Diretso SMNI. So pasalamat din tayo sa SMNI kasi yung iba, wala ka na maaasahan. May balita ba sila? Anong balita nila ngayon? Bong Navarro, di ba? Tingnan nyo, inuulan yung mainstream media ng Bong Navarro. Ang laki nitong balita. It's supposed to be the other way around. Ito dapat ang maraming bakbakan sa media. Ito issue kayo Pero hindi. Wala. Bong Navarro. Ang Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand. Tingnan nyo mabuti Yung sinasabi nila mahina ang DDS ngayon, hindi po ako maniniwala. Lumalakas po ang mga views ng DDS, buong community, lahat po, hindi lang iisa, lahat po. Lumalakas ang mga DDS vloggers, lumalakas ang balateros, lumalakas ang SMNI, lumalakas ang lahat ng oposisyon, except the yellow, kasi hindi ko maintindihan tong yellow, parang tae. Hindi ko alam kung opposition ba to o sip-sip kay Marcos Pero, huwag kayong maniwala sa akin. Lagi ko sinasabi, huwag kayong maniniwala sa mga vloggers. I-research nyo kung totoo yung sinasabi. Even kay Coach Oli, lagi kong binabanggit yan, huwag kayong maniniwala, i-research nyo. Ngayon, huwag kayong maniwala sa akin, i-research nyo kung totoo yung sinasabi ko na lahat ng community ng DDS vloggers lumalakas. Bakit? Galit na ang taong bayan. Nagliliyab na ang puso Nag-aantay na ng, alam mo yun? Alam mo yung lighter, na yung mag-aganon? Nag-aantay na po, nakaabang na po. Kaya hindi nila tayo maloloko. Kasi pwedeng isang vlogger lalakas, yung iba mahina. Hindi, lahat po lumalakas. Lahat po. Kaya kung mahina ka pa rin ngayong vlogger na DDS, baka may problema sa'yo. Pero lahat po yan. Hindi ko po pinagmamalakit nagyayabang ako. Pinapaliwanag ko lang na talagang may clamor na manindigan na ang taong bayan para sa katotohanan.
Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon. Correct. Kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa raw ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Ito kasi, kaya nga sabi ko, alam mo, ako ay naniniwalang posibleng hindi naman gumagamit na si President Marcos. That is my opinion, okay? Kaya lang, yung pag-iwas niya sa drug test, yung pag-iwas niya doon sa laganap na balita ni hindi man lang sinasagot, napapaisip tuloy ang taong bayan. Kaya nga ako, pumapabor pa sa Marcos eh. Mag-drug test ka na, tapos na ito. Oo. Kaya lang, pag hindi ka nag-drug test, wala kang komentary sa mga ganito, lalo tuloy nagdududa yung taong bayan. Nagiging patas lang tayo ha. Hindi po sa ginigipit natin ng Marcos. Pero may nakikita pa ba kayong solusyon dito? Wala na. Wala na pong solusyon dito. Hindi na maniniwala ang tao about this. Unless, harapin niya. Wala na yun. Ewan ko, give me a reason para masolusyonan pa to. Wala na. Wala na ako nakikitang reason. Wala na ako nakikitang way paano pa masusolusyonan ito. Kung hindi drug test or i-address niya talaga to head on.